Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, meron akong ituturo sa inyo kung ano nga ba yung mga tips natin at dapat natin gawin kapag nagko-file tayo ng civil service or nag-a-apply tayo, nagko-file tayo ng application natin sa civil service para makapag-exam tayo. Ano nga ba yung mga dapat natin i-prepare at saka yung mga dapat natin gawin para hindi tayo ma-hassle at the same time guys, alam natin yung step by step, kumbaga hindi masayang yung ginagawa natin or hindi masayang yung pagpunta natin doon sa site kung halimbawa na may makalimutan tayo or may mali sa mga ginagawa natin. So una sa lahat guys, syempre mag-check muna tayo sa site ng civil service. I-check muna natin sa area natin kung mayroon na bang available na slot or kung anong date nga ba yon. Alamin natin ano yung date, ano yung time, at saka kung ano nga ba yung mga requirements na pwede natin dalhin. Kasi nga po, based on my experience guys, kailangan din natin yung mga valid ID natin. So yung valid ID, isang valid ID lang. So kailangan, ito yung gagamitin mo para makapag-file ka. Ito din yung gagamitin mong ID para makapag-exam ka. So isang valid ID lang, valid driver's license, postal, UMID ID, basta mga valid ID na pwede nating i-provide guys. No, and then requirements din, isa din ito sa mga requirements natin yung application ng civil service. So mas maigi na tignan po natin kung anong bond paper ang gagamitin natin bago natin i-print yung application ni civil service, kasi kung hindi akma doon sa size na ibinigay nila, hindi po nila yan tatanggapin. So, pangalawa, i-check din natin kung anong form ng civil service ito. Kasi meron po yung tinatawag na revise of 2003, 2017, at saka 2023. So, this 2024, this year, so ang ni-required po nilang application is revised form 2023. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan nila or paano natin malalaman kung yun yung akmang form na provide nila para makapag-apply tayo. So dito guys, meron akong hawak na form. So makikita ko dito sa form na to guys is meron siyang revised 2023 na nakalagay. Ayan. So kung hindi niyo siya magano makita, ayan, i-flash ko na lang siya sa screen. So iba kasi yung unang form na ginamit ko nung nag-file ako ng civil service before, kasi hindi ako pumasa, kuno lang ng puntos. So, nag-file ako last 2019. So, yung Civil Service Revised Form 2019 yata yung ginamit noong time na yon. Pangatlo guys, kailangan meron tayong ballpen of course para makapag-fill up tayo. Para just in case na mag-fill up tayo doon, or much better siguro kung fill upan nyo na siya bago kayo pumunta. Kasi hindi natin maiiwasan na pwedeng walang lamesa doon, o di naman kaya sobrang haba po ng pila, hindi ka po makapag-fill up, no? So mas maganda kung alam mo naman siyang i-fill up yung form na yon, i-fill upan mo na siya para iwas hassle. Tapos idikit nyo na din yung passport na picture ninyo. So ano nga bang required na passport size dito? Kailangan po yung pong hindi lang basta-basta sa mga computer shop na ginamit, no? Kailangan yung po mismong passport size nyo, isulat kamay siya sa ilalim, tapos parang pipicturean ka nila na hawak mo yung pangalan na yun, and then meron yung signature sa taas. So, ganun po yung passport size na nire-record nila, and then kailangan white background po ito. So, kailangan kung ikaw ay first taker, so make sure na i-check mo yung form mo, ilagay mo dyan is yes kung first taker ka, at kung hindi naman first time, bali ilagay mo lang dito is no, and then yung date kung kailan ka last nag-exam. So ayan guys, tapos dito sa mga bandang ilalim ng form na ito is application receipt. So sila na yung mag-fill up dyan, yung sa CSC. So magdala din kayo ng pandikit stapler para just in case ready kayo, kasi may mga mali dyan, no? At least magagamit pa rin natin yung stapler na yon. At the same time, yung pandikit para just in case may mali, may tatama natin agad dyan. So, pwede natin tanggalin yung picture, at least mai-attach agad natin siya dun sa bagong form natin kung may mali tayong na-fill upan. So, make sure alamin nyo yung time at saka yung place kung saan talaga siya if magpa-file. Kasi guys, kapag ang nangyari dyan, pumunta kayo dun sa place and then online filing pala siya. So may mga civil service kasi na sa field office ginagawa. So online filing sila. So meron din naman walk-in. So iba-iba po yan
dito sa Pampanga sa amin, dati online siya. So, para marami yung makapag-exam. So, ang ginawa na dito is ginawa siyang walk-in sa mall. Kaya marami yung nagpipila. So, kung dito ka sa Pampanga, yung pila lagi dito is sa Robinson Star Mills. So, dapat pala madaling araw pa lang is nakapila ka na. So, papakita ko dyan kung gaano kadami yung mga nag-file sa screen ko. Papakita ko kung gaano kadami yung na mga nag-file nung time na yon, guys. So makikita niyo dyan sa screen nyo yan, sobrang kadaming tao dyan, guys. So siguro isang palibot ng mall, dun pa sa pinakadulo yung pinakadulo ng pila yung sa mismong entrance ng mall. Kasi sa likod po yung filing ng CSC. So, sa mismong exam naman, guys, kailangan make sure may dala kayong dalawang ballpen, and then kung ano yung pre-provide ninyong valid ID noong time na nag-file kayo, yun din yung dadalhin po ninyo. And then make sure dala niyo yung slip na binigay sa inyo, yung mismong application, receipt o resibo na binigay sa inyo. Make sure na tama yung room assignment number. Pwede nyo yung ma-check dun sa website na ilalagay ko din dyan sa ilalim. If you have any questions, pwede po kayong mag-DM sa akin dyan sa Facebook page ko. I-flash ko dyan sa screen dyan yung Facebook page ko. So, make sure lang, guys, nung time kasi na yon is hindi ako gaanong nag-review. So, make sure na mag-review kayo. Kasi meron din naman time kasi na kahit na mag-review ka, yung mga questionnaire doon, hindi talaga lalabas doon sa mga versus doon sa ni-review mo saka doon sa actual, no? So medyo medyo maselan din na kapag nakipag test po tayo sa civil service, make sure na yung mga tumblers natin, yung mga bags natin nasa ilalim siya that time. Kasi hindi rin nila ina-allowed na kapag nabasa yung binigay nilang answer sheet sa inyo, is hindi na po nila yan pwedeng palitan kasi 1:1 lang po yung answer sheet, at saka hindi po yan mababasa noong machine na kapag pinasok po nila dyan para ma-check po kung ilan po yung score na nakuha ninyo. So yun lang, guys, advice ko sa inyo na din kayo yung dress code kung ano yung sinusunod nila. Mag polo shirt kayo sa mga lalaki, and then pants sa mga babae din. Kasi minsan po hindi po pinapapasok sa mismong testing area kapag hindi tama yung dress code, no? Maselan po kasi medyo hindi ko lang alam sa ibang mga testing area or ibang mga civil service sa ibang lugar. So hopefully na nakatulong po ito sa inyo, and don't forget to like and subscribe para din makapag-check kayo ng mga reviewer ninyo, mag-join kayo sa mga group na civil service, at saka para makakuha kayo ng information. So, yun lang, guys, and don't forget to like and follow my Facebook page.